Ako si Arnel. Nang pumanaw ang aking Tio Berting noong 2015 dahil sa isang hindi maipaliwanag na sakit, ako ang naatasang magbantay sa kanyang kabaong sa aming lumang ancestral house sa Laguna. Matanda na ang bahay na iyon. Gawa sa makapal na kahoy na yakal at nara, may matataas na kisame. At laging amoy alikabok na hinaluan ng sampagita. Ang bawat hakbang sa sahig ay lumilikha ng isang malalim na ingit. Tila ba nagrereklamo ang bahay sa bigat ng dalamhati. Dahil bunso si Tio at wala siyang asawa, kaming mga pamangkin ang nagtulong-tulong sa mga gastusin. Unang gabi pa lang, may napansin na akong kakaiba. Ang kabaong ni Tio Berting, na gawa sa makapal na metal at salamin, ay tila bumibigat bawat oras. Noong ilipat namin ito mula sa punerarya papunta sa sala ng bahay, 4 na malalakas na lalaki lang ang bumuhat. Sabi pa nga nila, ang gaan naman ni Berting, parang walang laman. Pero habang lumalalim ang gabi, nagbago ang lahat. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, habang ang mga tita ko ay abala sa kusina at ang mga pinsan ko ay nakatulog na sa sofa, narinig ko ang unang pag-inggit ng sahig. Krriyak. Ang bigat ng kabaong ay tila lumulubog sa sinaunang kahoy ng nara, lumilikha ng mga bitak na hindi naroon kanina. Napansin ko rin ang amoy. Hindi ito amoy ng formalin na karaniwan sa mga patay. Ang amoy ay parang basang lupa na hinaluan ng nabubulok na karne na itinago sa isang saradong kwarto, isang amoy na nanunuot sa iyong lalamunan at nagpapasuka sa iyo. Sumilip ako sa loob ng salamin. Normal naman ang mukha ni Tio. Maputla, may kaunting makeup, at payapa. Pero nung tingnan ko ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tiyan, kinilabutan ako. Tila may maitim na ugat, kulay ube, na halos itim, na dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng kanyang barong papunta sa kanyang leeg. Para itong mga uod na gumagalaw sa ilalim ng balat, tumitibok-tibok kasabay ng isang ritmo na hindi ko maintindihan. Biglang humangin ng malakas kahit sarado ang mga bintana. Pinatay ang lahat ng electric fan. Ang mga kandila sa paligid ng kabaong ay nagsimulang mag-flicker. Ang apoy ay naging kulay asul hanggang sa sabay-sabay itong namatay. Sa gitna ng kabuuang dilim, narinig ko ang isang tunog na nagpapatayo ng balahibo ko hanggang ngayon. Isang mahinang kaluskos mula sa loob ng kabaong. Krk, krk, krk. Parang may matatalas na kuko na kumakamot sa salamin, naghahanap ng siwang para makalabas. O baka naman, mayroon nang nakapasok sa loob habang hindi kami nakatingin. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lamig ng hangin ay tila naging yelo na tumatagos sa aking t-shirt. Sinubukan kong tawagin ang mga tita ko, pero ang boses ko ay tila natuyo sa aking lalamunan. Walang lumalabas kundi isang mahinang hangin. Kinuha ko ang aking lighter sa bulsa. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang sindihan ang mitsa ng kandila. Sa bawat pitik ko, tila may isang malamig na hininga na umiihip sa apoy bago pa ito lumiyab ng maayos. Parang may bumubulong sa tenga ko, isang boses na tuyo at puno ng galit. Nung sa wakas ay nagkaroon ng maliit na apoy, itinutok ko ito sa salamin ng kabaong. Doon ko nakita ang hindi ko dapat nakita habang buhay. Ang mukha ni Tio Berting ay hindi napayapa. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, punong-puno ng dugo. At ang kanyang bibig ay nakabukas ng malawak sa isang anyo ng pagsigaw, pero walang tunog na lumalabas. At doon ko napansin ang dahilan kung bakit mabigat ang kabaong. Hindi lang pala si Tio ang nasa loob. May isang maliit, maitim, at mabalahibong nilalang na nakapatong sa kanyang dibdib. Ang nilalang ay walang leeg, puro balat na kulay, abo na tila basang goma, at ang mga kuko nito ay nakabaon ng malalim sa lalamunan ni Tio Berting. Hinihigop nito ang kung anong likido mula sa katawan ng aking tiyuhin.
at bawat sipsip nito ay nagdudulot ng pagpisik ng katawan ni Tio. Tumingin sa akin ng nilalang. Ang mga mata nito ay walang pupil, puro nagbabagang uling na kulay pula. Ngumisi ito at nakita ko ang mga ngipin niyang parang karayom na puno ng itim na dugo. Sa isang iglap, tumalon ito palabas. Binasag ang makapal na salamin ng kabaong. Crash! Ang mga bubog ay tumalsik sa mukha ko. Nag-iiwan ng maliliit na hiwa. Nakita ko ang nilalang na mabilis na gumapang paitaas sa kisame, parang isang higanteng insekto, at dumaan sa maliit na siwang ng bintana, kasabay ng isang nakakapangilabot na halakhak na parang tawa ng isang matandang paos. Kinabukasan, nalaman namin ang katotohanan. Nang buksan ng punerarya ang katawan ni Tio para ayusin, nalaman nila na wala na itong laman loob. Tuyo na ang kanyang katawan, tila hinigop ng kung anong nilalang na sumama sa kanyang huling gabi. Ang kabaong ay nanatiling mabigat hanggang sa ilibing dahil sabi ng albularyo, naiwan doon ang bakas ng sumpang kumuha kay Tio. Mabigat na pasimula, hindi ba? Sinasabi ng matatanda na kapag ang kabaong ay biglang bumigat, huwag na huwag kang titingin ng matagal sa salamin. Baka ang nakikita mong refleksyon ay hindi na ang mahal mo sa buhay, kundi ang dahilan ng kanilang paglisan. Mag-ingat kayo sa mga angkas na espiritu. Ako si Jessa. Alam nating lahat ang tungkol sa pagpag. Ang tradisyon na hindi ka dapat uuwi ng direkta pagkatapos mong manggaling sa isang lamay. Kailangan mong dumaan muna sa convenience store, sa kainan, o kahit sa gasolinahan para maiwan ang ligaw na kaluluwa na maaaring sumunod sa iyo. Pero noong gabing iyon ng Oktubre 2019, pagod na pagod ako mula sa lamay ng aking matalik na katrabaho na pumanaw sa aksidente. 2:00 na ng madaling araw nang matapos ang huling gabi ng lamay. Dahil sa sobrang antok at pagod, naging kampante ako. Multo lang yan, hindi totoo yan, sabi ko sa isip ko habang nagmamaneho ng sasakyan sa tahimik na lansangan ng Metro Manila. Dumirekta ako sa aking apartment sa isang lumang building sa Quezon City. Habang umaakyat ako sa hagdan, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking balikat. Para bang may nakapatong na basang kumot sa akin. Isang bigat na nagpapabagal sa bawat hakbang ko. Pagpasok ko sa unit ko, agad kong nilak ang pinto. 3 lock para makasiguro. Dumiretso ako sa banyo para maghugas ng mukha at maglinis bago matulog. Habang naghihilamos ako, ang tubig sa gripo ay biglang uminit ng husto at narinig ko ang pagbagsak ng isang bagay sa aking sala. Blag. Mabilis akong lumabas. Iniisip na baka pusa lang o baka nalaglag na libro. Pero ang nakita ko ay ang aking sapatos na maayos kong iniwan sa tabi ng pinto. Ngayon, nasa gitna na ito ng kwarto at ang bawat sapatos ay nakaturo sa magkabilang direksyon. Tila ba may taong kakatalon lang mula sa mga ito. At doon ko naramdaman ang amoy. Isang amoy na hindi mo malilimutan kapag nanggaling ka sa lamay. Amoy ng nabubulok na bulaklak ng patay at matapang na formalin na humahalos sa amoy ng natutunaw na kandila. Kinilabutan ako. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa apartment, pero sa sulok ng aking mata, sa may madilim na bahagi ng aking kurtina, may nakikita akong anino. Isang matangkad na anino na hindi gumagalaw, at ang hugis nito, tila may suot na hood o mahabang belo na kulay itim. Sinubukan kong tawagan ang nanay ko para kumalma, pero ang boses sa kabilang linya ay hindi kay nanay. Isa itong mahinang bulong, parang static sa radyo na puno ng pait. Bakit mo ako iniwan doon? Ang lamig doon, Jessa. Bakit mo ako sinara sa pinto? Napabitaw ako sa aking cellphone. Ang screen nito ay biglang nag-crack. Kahit hindi ko naman nabagsak, ang mga bitak ay naghugis krus. Ang kurtina sa aking bintana ay dahan-dahang gumalaw.
Humahampas ng malakas sa dingding kahit nasarado ang bintana at walang hangin. Mula sa likod ng tela, lumabas ang isang kamay. Hindi ito kamay ng tao. Kulay abo ito. Tuyot na tuyot ang balat, na tila nakadikit na sa buto, at ang mga kuko ay mahahaba, maitim, at puno ng tuyong lupa. Narealize ko na hindi ito ang katrabaho ko. Ang katrabaho ko ay payapa na. Ang sumunod sa akin ay isang ligaw. Isang nilalang na tila matagal nang naghihintay sa punerarya, naghahanap ng buhay na katawan na magsisilbing sasakyan para makapasok sa mundo ng mga buhay. Nagsimulang mamatay sindi ang mga ilaw sa buong apartment ko. Sa bawat pagdilim, ang anino ay lumalapit ng isang hakbang. Naririnig ko ang tunog ng kanyang paglakad. Isang basang tunog, parang taong lumalakad sa putikan sa loob ng aking sala. Squelch, squelch, squelch. At bawat hakbang nito ay nagiiwan ng basang marka sa aking puting tiles, mga markang amoy tubig formalin at lupa mula sa sementeryo na may kasamang maliliit na puting uod. Tumakbo ako palabas ng unit ko nang walang sapatos, hindi na iniintindi ang gamit ko. Habang pababa ako sa hagdan ng building, naramdaman ko ang isang matinding lamig na humahabol sa akin, isang hangin na parang galing sa loob ng refrigerator. Isang hininga na amoy kamatayan ang tumama sa aking batok. Salamat sa paghatid, Jessa. Dito na ako titira. Bulong ng isang boses na parang galing sa ilalim ng isang selyadong nicho. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ako hanggang sa makarating sa pinakamalapit na bukas na convenience store. At doon ako nagpalipas ng umaga kasama ang maraming tao. Simula noon, hindi na ako nakabalik sa apartment na iyon. Ang balita ng mga kapitbahay at ng landlord ko, tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig silang naglalakad sa loob ng unit ko at laging may amoy ng patay na umaalingasaw sa hallway. Sabi ng albularyo, dahil hindi ako nagpagpag, binigyan ko ng permiso ang nilalang na pasukin ang buhay ko. Kaya nga laging paalala ng matatanda, huwag balewalain ang pagpag. Ang tradisyon ay hindi lang basta kwentong kutsero. Ito ay bakod na naghihiwalay sa atin at sa kanila. Sa susunod na manggaling kayo sa lamay, kumain muna kayo sa kung saan. Huwag ninyong hayaang may sumabay sa inyong pagtulog. Ako si Boyet. Noong kabataan ko, kilala ko sa pagiging matapang at mahilig sa sugal. Tuwing may lamay sa aming barangay sa isang liblib na probinsya sa Bicol, asahan nyo na nandoon ako sa lamesa ng sakla o pusoy hanggang mag-umaga. Sinasabi nila na ang sugal sa lamay ay para daw pampagising sa mga nagbabantay. Pero para sa akin, ito ay paraan para kumita. Noong huling lamay na pinuntahan ko, lamay ng isang matandang dalaga na balita, ay may itinatagong anting-anting sa kanyang lalamunan. May nakasabay akong isang lalaki sa lamesa. Hindi ko siya kilala. Hindi siya taga roon. Nakasuot siya ng itim na jacket. Kahit napakainit ng gabi, nakayuko lang siya. At ang tanging makikita mo ay ang kanyang maputlang panga na tila laging nanginginig. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya kumakain o uminom ng kape na siniserve ng mga pamilya. Pero ang swerte niya, Sir Ramon, ay hindi makapaniwala. Sa bawat balas ng baraha, sa bawat taya, laging sa kanya ang panalo. Umabot na sa libo-libo ang napanalunan niya at kaming ibang manunugal ay nagsisimula ng mainis at matakot. Napansin ko ang kanyang mga barya na ipinantataya. Hindi ito ordinaryong barya ng Pilipinas. Kulay ginto ito, pero may mga ukit na mukha ng mga taong naghihirap. Mga ukit na parang humihinga o gumagalaw ang mga mata kapag tinitigan mo ng matagal. Nung mapansin niyang nakatingin ako ng matagal sa kanyang mga kamay, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang mukha niya ay parang isang bungo.
na binalutan lang ng manipis na balat na kulay abo. Ang kanyang mga mata ay walang puti, purong itim na parang dalawang butas na walang hangganan. Humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Ngumiti siya sa akin at nakita ko na ang kanyang mga ngipin ay kulay ginto rin. Pero amoy nabubulok na karne ang lumabas sa kanyang bibig sa bawat buga ng kanyang hininga. Kinuha niya ang lahat ng kanyang napanalunan at tumayo. Inaya niya ako sa isang sulok ng bakuran na hindi abot ng ilaw ng bombilya. Gusto mo bang bawiin ang lahat ng talo mo, Boyet? Doon tayo sa likod ng kabaong, kung saan mas malapit ang swerte. Doon tayo mag-all-in. Dahil sa pagkagahaman ko sa pera at sa yabang na hindi ako basta-basta natatakot sa mga ganitong kwento, sumunod ako. Pumunta kami sa madilim na bahagi ng bakuran, malapit sa kabaong na nakasandal sa pader, dahil ililibing na kinabukasan. Ang lamig sa bahaging iyon ng bahay ay kakaiba. Hindi ito lamig ng hangin kundi lamig ng isang libingan. Naglabas siya ng isang set ng baraha na hindi gawa sa papel. Paghawak ko sa baraha para balasahin, naramdaman ko ang texture nito. Magaspang, parang balat ng tao na tinuyo sa araw. At may mga hibla pa ng buhok sa mga gilid nito. Nagsimula kaming maglaro. Pero sa bawat talo ko, hindi pera ang hinihingi niya bilang kabayaran. Isang kuko, sabi niya ng mahinahon. Ang boses ay parang kumakalos na bakal. Akala ko nagbibiro siya o baka metaphor lang. Hanggang sa maramdaman ko ang isang matalim at nakakangilong sakit sa aking hintuturo. Ang kuko ko ay biglang natanggal ng kusa, tila ba may invisible na pliers na humugot dito mula sa laman. Pero walang dugong lumabas. Ang tanging lumabas ay isang itim na usok na amoy, sunog na buhok. Sumigaw ako sa matinding sakit, pero nakapagtataka dahil walang nakarinig sa akin kahit na ilang metro lang ang layo ng maingay na sugalan at tawanan ng mga tao. Para kaming nasa loob ng isang vacuum kung saan ang tunog ay hindi lumalabas. Ang lalaki ay tumawa ng malakas. Isang tunog na parang mga butong nagbabasagan. At sa bawat tawa niya, nakita kong lumalabas ang mga uod mula sa kanyang mga mata at bibig, nahuhulog sa lamesa at nagiging mga gintong barya. Napagtanto ko na hindi tao ang kalaro ko. Isa itong mambabarahan ng impyerno, isang nilalang na naghahanap ng pambayad para sa mga kaluluwang nasa loob ng lamay na hindi pa handang umalis. Nakatakas lang ako nung sa gitna ng aking pagpupumiglas ay masagi ko ang kabaong. Natapo ng isang basong tubig na may asin na nakapatong sa ibabaw nito. Panlaban daw sa aswang. Pagdampi ng tubig na may asin sa kanya, nagliyab ang lalaki, isang asul na apoy, at naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Pagbalik ko sa liwanag, nakita ako ng mga kasamahan ko na duguan ang kamay at putlang-putla. Hanggang ngayon, ang daliri ko kung saan nawala ang kuko ay hindi na gumaling. Nanatili itong itim, tuyot, at sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng lamay na iyon, nararamdaman ko ang isang matinding pangangati sa ilalim ng aking balat. Tila may mga uod na gustong lumabas. Natuto na ako ng leksyon ko, Sir Ramon. Ang sugal sa lamay ay hindi lang pampagising. Ito ay paanyaya sa mga nilalang na gutom sa laman at kaluluwa. Nakapangingilabot na kwento mula kay Boyet. Ang sakla ay laro ng swerte. Pero sa loob ng lamay, ang swerte ay maaaring maging mitsa ng inyong kapahamakan. Huwag kayong masyadong magpalunod sa tawag ng sugal. Dahil baka ang kalaro ninyo ay hindi na naghahanap ng pera, kundi ng parte ng inyong pagkatao. Ako si Claire. Ang kwentong ito ay tungkol sa lamay ng aking paboritong lolo noong 2017. Napakabait ni lolo, kaya naman punong-puno ang punerarya ng mga bulaklak at mga taong nakikiramay. Sinasabi sa aming pamahiin na kapag may nakitang puting paru-paro sa lamay, iyon ay ang kaluluwa
ng namayapa na nagpapaalam sa kanyang mga mahal sa buhay. Pangatlong gabi ng lamay, habang nagdadasal kami ng rosaryo, isang napakalaking puting paru-paro ang pumasok sa bintana ng chapel. Napakaganda nito, parang nagniningning ang kanyang mga pakpak sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Dumapo ito sa ibabaw ng kabaong ni Lolo, malapit sa kanyang mukha. Halos lahat kami ay napangiti at napaluha. Iniisip na si Lolo nga iyon. Pero habang tumatagal, ang pakiramdam ng kapayapaan ay napalitan ng kaba. Ang puting paru-paro ay hindi lumilipad palayo. Sa halip, napansin ko na ang kulay nito ay dahan-dahang nagbabago. Mula sa pagiging maputi, unti-unti itong naging kulay abo, hanggang sa maging kasing itim ng uling, at ang laki nito ay tila lumulobo. Hindi lang iyon, Sir Ramon. Sa labas ng bintana, narinig namin ang isang kakaibang tunog. Isang humming sound na parang galing sa milyong-milyong insekto. Biglang pumasok ang libu-libong itim na paru-paro sa loob ng chapel. Ang dingding, ang mga puting bulaklak, ang mga silya, lahat ay binalot ng itim na pakpak. Ang amoy sa loob ay biglang nagbago. Hindi na ito amoy ng mga sariwang rosas, kundi amoy ng sunog na buhok at nabubulok na karne na nakabilad sa araw. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga bata ay nagsisigawan dahil ang mga paru-paro ay dumidikit sa kanilang balat, at bawat dapo nito ay nag-iiwan ng isang mahapdi at pulang pantal na hugis uod. Nung tignan ko ang kabaong ni Lolo, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang salamin ng kabaong ay hindi na makita dahil sa loob nito. Sa loob mismo ng selyadong kabaong, may mga itim na paru-parong gumagapang sa mukha ni Lolo. Paano sila nakapasok doon? Nakita ko ang isang itim na paru-paro na pilit lumalabas mula sa butas ng ilong ni Lolo. Ang mukha ni Lolo ay tila ba gumagalaw. Parang may kung anong naglalakad sa ilalim ng kanyang balat. Ang ingay ng mga pakpak ay naging kasing lakas na ng isang makina. Biglang may narinig kaming malakas na tunog ng pagkabasag. Crack! Ang salamin ng kabaong ni Lolo ay sumabog palabas. Ang mga bubog ay tumama sa mga unang hilera ng silya. Isang higanteng itim na paru-paro na may pakpak na halos 1 metro ang lapad ang lumabas mula sa dibdib ni Lolo. Ang bangkay ni Lolo ay biglang umupo ng tuwid. Ang kanyang bibig ay nakabukas ng malawak. At mula sa kanyang lalamunan ay lumabas pa ang mas maraming maliliit na itim na insekto. Hindi ito si Lolo. Ang bangkay niya ay ginawang pugad ng isang sumpa ng itim na paru-paro. Isang uri ng kulam na ipinadala ng isang taong matindi ang galit sa aming pamilya. Ang itim na paru-paro ay hindi simbolo ng pamamaalam, kundi simbolo ng pagkabulok ng kaluluwa at pag-angkin sa katawan. Ang buong chapel ay binalot ng kadiliman dahil ang mga insekto ay dumapo sa mga bumbilya at chandelier. Tinatakpan ang liwanag. Naramdaman ko ang isang paru-paro na dumapo sa aking pisngi at narinig ko ang isang mahinang bulong. Sumama ka na sa kanya. Masarap ang dilim. Nakatakas lang kami nung ang isa naming pinsan na deboto ay nagsaboy ng holy water sa paligid habang sumisigaw ng dasal. Sa bawat patak ng banal na tubig, ang mga itim na paru-paro ay nagliliyab at nagiging abo na amoy asupre. Matapos ang gabing iyon, nalaman namin na ang lahat ng mga bulaklak sa lamay ay nalanta. Naging kulay itim at naging abo sa loob lamang ng 1 oras. Ang katawan ni Lolo ay kailangang ilibing agad ng madaling araw dahil ito ay naging uling na sa loob lamang ng ilang minuto. Sabi ng isang matandang albularyo sa amin, ang puting paru-paro raw na nakita namin nung una ay hindi si Lolo, kundi isang pain o disguise para papasukin ang sumpa. Mula noon, Sir Ramon, tuwing nakakakita ako ng kahit anong paru-paro, lalo na kung puti, hindi na ako natutuwa. Sa halip, nagdadasal ako at lumalayo
dahil alam ko na sa likod ng magagandang pakpak na iyon, maaaring may nagtatagong kadiliman na handang lumamon sa iyo. Minsan, ang mga akala nating mensahe mula sa kabilang buhay ay mga babala pala. Ang mga aswang at masamang espiritu ay mahusay magpanggap bilang mga bagay na ating pinagkakatiwalaan. Huwag basta-basta magtiwala sa mga nakikitang senyales sa loob ng lamay. Hello po, Sir Ramon. Tawagin niyo na lang akong Baste. Kagawad ako sa isang barangay dito sa Cavite na kilala sa pagiging maingat sa mga tradisyon. Noong taong 2018, nagkaroon kami ng sunod-sunod na lamay sa aming lugar dahil sa isang trahedya sa dagat. Bilang kagawad, ako ang in charge sa pagpapanatili ng kaayusan, pati na rin sa paglalagay ng mga palamuti gaya ng banderitas para hindi magmukhang masyadong malungkot ang kalsada tuwing may dadaan na prosesyon ng patay. Alam nyo naman, kapag lamay, gusto ng mga pamilya na mabuhay ang paligid para hindi masyadong mabigat ang loob. Isang gabi, mga 2 araw bago ang malaking libing, nag-iikot ako sakay ng aking motor para i-check ang mga nakasabit na banderitas sa mga eskinita. Madaling araw na noon, mga 3:00, ang oras kung kailan sinasabi nilang pinakamanipis ang hangganan ng mundo. Tahimik na ang kalsada, ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng makina ng motor ko at ang mga aso sa malayo na kumakahol sa kawalan. Dumaan ako sa isang eskinita na tinatawag naming eskinita ng mga anino dahil sa kakulangan ng streetlights. Ang tanging liwanag lang ay galing sa headlight ng motor ko na sumasayaw sa mga dingding na gawa sa hollow blocks at lumot. Nakita ko ang mga banderitas na plastic, kulay pula at puti, sumasayaw sa hangin. Whoosh! Whoosh! Pero habang tumitingala ako, napansin ko ang isang bagay na hindi dapat naroon. Sa gitna ng mga makukulay na plastic na triangles, may isang nakasabit na kakaiba. Masyadong mahaba, masyadong mabigat. At ang hugis, hindi ito hugis banderitas. Para itong isang malaking sako na nakabaluktot. Pero nung itinutok ko ang headlight ko paitaas, tumigil ang puso ko. Hindi ito sako. Para itong hugis tao. Isang maliit na tao na nakabaluktot sa posisyon ng fetus, nakatali ang leeg sa kawad ng kuryente na pinagkakabitan ng mga banderitas. Huminto ako at bumaba sa motor. Nanginginig ang mga binti habang kumukuha ng flashlight sa compartment. Hoy! Sino yan? Magnanakaw ba? Yan? Sigaw ko, sinusubukang palakasin ang loob ko. Walang sumagot, pero gumalaw yung bagay na nakasabit. Dahan-dahan itong umunat, parang isang insekto na lumalabas sa balat nito. Mula sa pagkakabaluktot, bumagsak ang mga braso at binti nito nang walang buhay. Humahampas sa hangin. Nakabitin ito sa leeg, nakapulupot sa kawad. Pero ang kakaiba ay wala itong tali. Ang mismong balat sa leeg nito ay nakapulupot sa kawad na parang baging. Isang bata. Putut-putot ang katawan, parang manika na tinahitahi gamit ang magaspang na sinulid, at ang balat niya ay kulay abo na tila nababad sa tubig dagat ng matagal. At ang pinaka nakakakilabot, si Ramon. Ang mukha niya ay blangko. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang patag na balat lang na tila ba binura ng kung anong kamay. Biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin. Lahat ng plastic na banderitas ay kumakaluskos ng malakas, tila ba nagbubulungan sa isa't isa. At sa gitna ng ingay na iyon, narinig ko ang isang boses. Hindi ito galing sa paligid, kundi parang nanggaling sa loob ng helmet ko. Kuya, tulungan mo ako. Masyadong mahigpit ang pagkakatali ko. Hindi ako makahinga. Muntik ko nang mabitawan ang aking flashlight sa sobrang takot. Yung bata na nakasabit, biglang nagbago ang anyo. May isang mata na bumukas sa gitna ng kanyang dibdib. Isang malaki at nanlilisik na mata na kulay dilaw. Nakatingin sa akin ng diretso. Sa takot ko, sumakay agad ako sa motor
at pinaharurot ito ng walang lingon-lingon. Pero habang tumatakbo ako sa madilim na eskinita, nararamdaman ko na may humahabol sa akin. Hindi sa kalsada, kundi sa itaas. Naririnig ko ang tunog ng paggapang klak, 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 klak sa mga kawad ng kuryente at sa mga tali ng banderitas. Tumingala ako saglit habang nagmamaneho at nakita ko siya. Ang batang iyon, gumagapang ng pabaliktad sa itaas ng mga kawad, ang kanyang mga braso at binti ay humahaba na parang sa gagamba. Sobrang bilis ng kanyang galaw. Ang mahahaba niyang galamay ay inaabot na ang aking helmet. Sinusubukang hilahin ako paitaas. Lord, iligtas niyo po ako. Dasal ko ng malakas habang nakapikit ang isang mata sa bilis ng takbo. Pagliko ko sa main road kung saan maliwanag at may mga tanod na nagbabantay sa isa pang lamay, biglang nawala ang bigat sa aking pakiramdam. Huminto ako sa tapat ng barangay hall. Hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Kinabukasan, ipinatanggal ko agad ang lahat ng banderitas sa eskinita na iyon. Ang sabi ng mga tanod na nagbaklas, may nakita daw silang kakaiba sa tali. Sa gitna ng mga plastik na palamuti, may nakataling isang lumang baro ng bata. May mga mantsa ng dugo at may nakapulupot na hibla ng buhok na tila ba nanggaling sa isang taong pinuwersang bitayin. Ayon sa kwento ng mga residente, may bata raw na nasagasaan doon noon habang nagkakabit ng palamuti para sa piyesta at ang katawan nito ay hindi agad nahanap dahil sumabit sa mga puno. Mula noon, hindi na ako tumitingala sa mga banderitas kapag mag-isa lang ako sa dilim. Dahil baka sa susunod, ang mga nakasabit na iyon ay hindi na lang dekorasyon, kundi mga kaluluwang nag-aabang ng susunod na sasabit sa tabi nila. Minsan, ang mga palamuti na ating inilalagay para bigyang kulay ang ating mga tradisyon ay nagiging kanlungan ng mga espiritong hindi nabigyan ng hustisya. Ang mga nakabitin sa ere ay hindi lang palaging papel o plastik. Minsan, ito ay mga alaala na ayaw pang bumitaw sa mundong ito. Magandang gabi po, Sir Ramon. Ako po si Mang Lito. Miyembro ako ng isang brass band dito sa Rizal na may mahabang kasaysayan. Trabaho na namin ito tuwing may lamay at piyesta, ang mag-ikot sa bayan ng alas 4 ng madaling araw para sa Diana o yung panggising sa mga tao para sa misa o para sa paghahanda sa libing. Masaya mag-Diana, lalo na kapag malamig ang hangin at tahimik ang bayan. Tapos bubulabugin namin ng masigla at maingay na tugtog para maramdaman ng lahat na may buhay pa sa gitna ng pighati. Pero nitong nakaraang lamay ng aming dating konhal, may nangyaring hindi ko talaga maipaliwanag. Nahiwalay ako sa grupo ko saglit dahil umihi ako sa may damuhan malapit sa isang lumang simbahan na abandonado na. Pagbalik ko sa kalsada, nakita ko ang mga kasamahan ko na naglalakad na sa malayo, papasok sa isang makipot at madilim na daan na papunta sa direksyon ng lumang sementeryo. Nagtaka ako dahil wala naman sa ruta namin ang dumaan doon. Bakit sila pupunta sa sementeryo? Baka may special request ang pamilya, sabi ko sa sarili ko. Dahil ayaw kong maiwan at mapagalitan ng band leader namin, tumakbo ako para humabol. Habang papalapit ako, narinig ko na tumutugtog na sila. Pero Sir Ramon, ang tugtog ay hindi yung masiglang march na madalas naming ginagawa. Ang tugtog ay punebre. Yung tugtog sa patay na sobrang bagal, sobrang lungkot, at tila ba wala sa tono. Tuot, tuot, tuot. Parang mga sintunadong instrumento na hinihingal at nahihirapan. Tinawag ko sila ng malakas. Pare, paring Oka, paring Jerry, sandali lang, hintayin niyo ako. Pero hindi sila lumilingon. Ang lakas ng kanilang pagmamartsa ay sabay-sabay. Pero ang galaw nila ay parang mga robot. Matigas, walang kumpas ng balikat, at ang bawat hakbang ay lumilikha ng isang tud.
na tila ba napakabigat ng kanilang mga paa. At nung mas lumapit pa ako, napansin ko ang kanilang mga uniforme. Hindi sila naka-uniforme ng asul na ginagamit namin. Nakasuot sila ng itim na uniforme na luma ang pinakaleding estilo. Yung parang sa panahon pa ng Kastila o noong Rebolusyon. May mga punit-punit na tela at may mga mantsa na parang amag. Kinabahan na ako ng husto. Huminto ako sa pagtakbo nang mapansin ko na nasa gate na sila ng sementeryo. Biglang huminto ang tugtog at ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Sabay-sabay silang humarap sa akin. Ang kanilang mga leeg ay lumagutok ng sabay-sabay. Halos himatayin ako sa takot nung makita ko ang kanilang mga mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala silang mga mukha, Sir Ramon. Ang nasa loob ng mga kupas na sombrero ay mga bungo. Mga bungo na may mga pira-pirasong tuyong laman na nakakabit pa. At ang kanilang mga mata ay dalawang butas na may mahinang asul na apoy sa loob. Ang nasa gitna nila, yung majoret, ay isang bungo rin pero may mahaba at maduming buhok na nakasabit sa kanyang panga. Itinaas niya ang kanyang bato na gawa sa buto ng tao at itinuro ako ng diretso. Biglang tumugtog ulit sila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito instrumento. Ang tunog na lumalabas sa mga trompeta at trombone nila ay hindi musika, kundi mga sigaw. Sigaw ng mga taong nasasaktan, umiiyak, at humihingi ng tulong. Ang tunog ay pumasok sa utak ko, parang tinutusok ng libu-libong karayom ang aking pandinig. Napaluhod ako at tinakpan ang aking tenga gamit ang aking mga palad, pero ang sigaw ay nanggagaling sa loob mismo ng aking ulo. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib sa lakas ng tugtog nila. Nagsimula silang magmartsa papalapit sa akin, thump, thump, thump. Sa bawat hakbang nila, ang lupa ay tila ba nanginginig at bumubuka. Pikit mata akong nagdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka, iligtas niyo po ako. Biglang may humawak sa balikat ko ng mahigpit. Lito, Lito, hoy gising, anong nangyayari sa'yo? Pagmulat ko ng aking mga mata, nasa damuhan pa rin ako kung saan ako umihi. Ang nasa harap ko ay si Paring Oka, ang aming band leader, nakauniforme ng asul at may hawak na trompeta. Pare, kanina ka pa namin hinahanap? Nakaidlip ka dyan habang nakatayo? O baka naman nakakita ka na ng aswang? Tara na, magsisimula na tayo, hinihintay na tayo sa plaza. Sabi ni Oka habang tumatawa. Basang-basa ako ng pawis kahit napakalamig ng madaling araw. Panaginip lang ba ang lahat? O baka naman sumilip lang sa akin ang bandang ligaw? Sumama ako sa kanila, pero nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang hawak ang aking instrumento. Nung naglalakad kami para magdiyana, napadaan kami sa tapat ng lumang sementeryo na nasa loob ng aking panaginip. Huminto ako saglit sa gate ng sementeryo. Doon, sa gitna ng kalsada, may nakita akong isang bagay na nagpaatras sa akin. Isang lumang baton ng majoret. Kinakalawang, puno ng putik, pero ang hawakan nito ay gawa sa isang tunay na buto ng tao. At sa hangin, kasabay ng ihip ng hangin, parang narinig ko ang isang napakahinang ihip ng trumpeta na nagpapaalam. Isang tunog na puno ng pighati. Mula noon, hindi na ako sumasama sa mga diyana na dadaan sa madidilim na bahagi ng bayan. At kapag naririnig ko ang banda tuwing madaling araw na tila wala sa tono, nagtatakip ako ng unan sa tenga. Dahil hindi ko alam kung ang naririnig ko ay musika ng mga buhay na nagpapasalamat o ang walang katapusang tugtog ng mga patay na naghahanap ng bagong musikero sa kanilang banda. Magandang gabi po, Sir Ramon. Ako po si Ricardo, isang technician ng videoke at sound system dito sa Pampanga. Alam nyo naman po sa aming mga Pilipino, hindi kumpleto ang lamay ng walang videoke para pampalipas oras ng mga nagbabantay at para na rin hindi masyadong tahimik ang gabi.
Noong taong 2019, may nag-arkila sa akin ng isang unit para sa lamay ng isang matandang dalaga na namatay sa atake sa puso. Ang bahay nila ay malayo sa kabihasnan. Nasa dulo ng isang mahabang pilapil na napapaligiran ng mga puno ng mangga. Pagdating ko doon, ramdam ko na ang bigat ng atmosfera. Ang mga tao ay hindi gaanong nag-uusap at ang kabaong ay nakapwesto sa gitna ng sala na tila ba humihigop ng lahat ng ingay. In-setup ko ang videoke sa gilid ng beranda. Sinubukan ko ang system. Gumagana naman ng maayos. Pero nung mag-alas 2 na ng hating gabi, nagsimula ang kababalaghan. Nakaupo ako sa isang sulok, nagkakape, nang biglang mag-on ang screen ng videoke kahit walang pumindot. Lumabas ang listahan ng mga kanta at kusa itong nag-scroll pababa ng napakabilis. Zip, zip, zip. Huminto ito sa isang kanta na hindi ko inaasahan. Isang lumang kanta ni Imelda Papin na paborito daw nung namatay. Ang nakapagtataka, Sir Ramon, ang microphone ay nakapatong lang sa ibabaw ng speaker. Pero sa screen, nakikita ko ang lyrics na nagpapalit kulay. Tanda na may kumakanta. At nung itaas ko ang volume dahil sa kuryosidad, narinig ko ang boses. Hindi ito boses ng tao. Ito ay isang garalgal na tunog. Parang kuskos ng sandpaper na hinaluan ng mahinang hagulgol. Bakit nyo ako kinalimutan? Ang boses ay nanggagaling sa mismong mga speaker. Tumingin ako sa kabaong at nakita ko na ang salamin nito ay nagmo-moist. Tila ba may mainit na hininga sa loob. Nagsimulang magkagulo ang mga tao sa lamay. Pinatay ko ang switch ng videoke. Hinugot ko ang saksakan mula sa wall socket. Pero ang screen ay nanatiling maliwanag. Ang kanta ay patuloy na tumutugtog at ang boses ay lalong lumakas. Naging isang matinis na tili na nagpabasag sa mga basong hawak ng mga bisita. Score 100. Lumabas ang score sa screen. Kasunod ang isang picture ng isang babaeng nakatalikod na dahan-dahang humaharap. Ang mukha ng babae sa screen ay ang mukha ng matandang nakahimlay sa kabaong, pero ang kanyang mga mata ay lumuluha ng itim na likido. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Sa gitna ng dilim, ang tanging liwanag ay galing sa monitor ng videoke. Nakita ko ang isang anino na dahan-dahang bumabangon mula sa direksyon ng kabaong. Narinig ko ang lagutok ng mga buto. Crack, pop, snap, habang ang anino ay naglalakad papalapit sa videoke machine. Kinuha ng anino ang microphone. Kahit walang kuryente, narinig ko ang feedback ng sound system. Isang malamig na bulong ang dumaan sa tenga ko. Kanta tayo, Ricardo, hanggang sa maubos ang hininga mo. Sa sobrang takot, tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko na binalikan ang gamit ko. Kinabukasan, nalaman ko na ang videoke machine ay natagpuang sunog na sunog, pero walang ibang bahagi ng bahay ang nadamay. Ang nakakapangilabot, nung buksan ang memory card ng machine para i-check kung anong nangyari, may nakitang isang video recording doon. Recording nung gabing iyon. Nakita ko ang sarili ko sa video. Nakatayo sa sulok, habang sa likod ko ay may isang matandang babae na nakasuot ng puting bestida, nakalutang sa ere, at ang kanyang mahabang buhok ay nakapulupot na sa leeg ko. Simula noon, tumigil na ako sa pagpapaarkila ng videoke sa mga lamay. Dahil alam ko na kapag ang patay ang gustong kumanta, wala silang pakialam kung may kuryente o wala. Ako si Maricel. Namatay ang nanay ko noong nakaraang taon dahil sa isang malubhang sakit. Bilang panganay, ako ang nag-asikaso ng lahat. Alam nyo naman ang mga pamahiin sa lamay. Bawal magwalis, bawal magligpit ng hinigaan, at ang pinakamahirap para sa akin, bawal maligo sa loob ng bahay kung nasaan ang kabaong. Sabi nila, malas daw at baka
Sumama ang dumi sa namayapa. Pero pangatlong gabi na ng lamay at malagkit na ang katawan ko. Amoy formalin at kandila na ang buhok ko at hindi ko na matiis ang dumi. Akala ko ay kwentong matanda lang ang lahat. Kaya nung madaling araw, nung lahat ay tulog na maliban sa ilang mga tiyuhin kong nag-iinuman sa labas, pumasok ako sa banyo ng aming master bedroom. Kandila lang ang gamit kong ilaw para hindi mahalata ng mga tita ko na naliligo ako. Habang binubuhos ko ang tubig sa aking katawan, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Pero sandali lang iyon. Biglang nagbago ang temperatura ng tubig. Mula sa pagiging malamig, naging maligamgam. Ito hanggang sa naging mainit na tila kumukulo. At ang amoy, Sir Ramon, ang amoy ng sabon ko ay napalitan ng amoy ng nabubulok na karne. Tumingin ako sa timba. Ang tubig na ginagamit ko ay hindi na malinaw. Ito ay naging kulay, kalawang, malapot, at may mga lumulutang na itim na hibla. Akala ko ay buhok ko lang, pero nung hawakan ko, na-realize ko na ito ay mahahabang hibla ng bulok na ugat ng halaman. Biglang humangin ng malakas sa loob ng banyo at namatay ang kandilang dala ko. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang tunog ng tubig na pumapatak mula sa kisame. Plok, plok, plok. Pero hindi ito sa tapat ng gripo. Pumapatak ito sa balikat ko. Kinapa ko ang dingding para hanapin ang pinto. Pero ang banyo na dati ay maliit lang ay tila naging isang malawak na kwarto na walang hangganan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang mga malalambot na bagay sa ilalim ng paa ko. Parang mga uod o pira-pirasong laman. Biglang may humawak sa aking buhok mula sa itaas. Isang kamay na basa, madulas, at may mahahabang kuko. Hinila nito ang ulo ko pa itaas. Diba sabi ko sa'yo, bawal maglinis? Ang boses ay boses ni nanay, pero mas malalim, mas galit. Inilawan ko ang paligid gamit ang screen ng aking cellphone na kinuha ko sa sink. Doon ko nakita ang isang nilalang na nakadikit sa kisame, parang tuko. Ang mukha nito ay kamukha ni nanay, pero ang balat ay natutuklap. At ang kanyang bibig ay nakabukas ng malawak, naglalabas ng itim na tubig formalin na tumatagas mula sa kanyang lalamunan. Ang nilalang na ito ang dumi na sinasabi ng matatanda, ang lahat ng sakit at dusa na dapat ay nililinis sa pamamagitan ng ritual. Pero dahil naligo ako, sa akin ito lumipat. Tumakbo ako palabas ng banyo ng hubad at basang-basa. Nadapa ako sa sala, sa tapat mismo ng kabaong ni nanay. Nakita ko ang bangkay ni nanay sa loob ng salamin. Ang kanyang mukha ay maayos at payapa, pero ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at kalmot. Tila ba siya ang nakipagpuno sa nilalang sa banyo para lang pakawalan ako. Simula nung gabing iyon, hindi na nawala ang amoy ng nabubulok na karne sa aking balat, kahit anong kuskus ko ng sabon. At sa tuwing titingin ako sa salamin habang naliligo, nakikita ko ang isang anino sa kisame, naghihintay lang na muli akong lumabag sa batas ng mga patay. Magandang gabi, Sir Ramon. Ako po si Nanay Glo, isang kusinera na madalas kinukuha tuwing may handaan, kasal, at pati na rin sa lamay. Noong 2016, may isang mayamang pamilya sa aming bayan ang kumuha sa akin para magluto ng pagkain para sa 7 gabi ng lamay ng kanilang padre de pamilya. Ang pamilyang ito ay kilalang old money, pero balita ay may mga kakaibang ritual tuwing may namamatay sa kanila. Ang sabi sa akin nung balo, Nanay Glo, ikaw na bahala sa sopas, pero ito ang karne na gagamitin mo. Huwag kang gagamit ng ibang karne. Inabutan nila ako ng isang malaking sako na nakatali ng makapal na lubid. Ang sako ay malamig at mabigat. Nung buksan ko ito sa kusina, nagtaka ako. Ang karne ay puting-puti,
walang taba, at walang buto. Parang karne ng manok pero masyadong malalaki ang hiwa. At ang amoy, walang amoy, walang lansa, walang bango. Dahil trabaho ko lang naman ang magluto. Sinunod ko ang utos. Naghiwa ako ng gulay, nagpakulo ng tubig, at inihulog ang misteryosong karne. Habang kumukulo ang sopas, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang sabaw ay hindi naging madilaw o maputi mula sa gatas. Ang sabaw ay naging kulay abo at naging napakalapot, parang pandikit. At ang karne, imbes na lumambot, ay tila ba lalong tumitigas at lumalaki sa loob ng kaldero. Isang gabi, habang nag-iigib ako ng tubig, may narinig akong kumakalos sa loob ng malaking kaldero ng sopas. Pagtingin ko, may nakita akong isang bagay na kumikinang sa ilalim ng sabaw. Kinuha ko ang sandok at hinalo ko ng maigi. May nakuha akong isang gintong singsing, isang wedding ring na may nakaukit na pangalan. Don Eduardo, 1970. Iyon ang pangalan ng taong nasa loob ng kabaong sa kabilang kwarto. Bumagsak ang sandok ko sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko nung ma-realize ko kung ano ang iniluluto ko. Hindi ito manok, hindi ito baboy. Ang espesyal na karne na ibinigay sa akin ay kinuha mula sa mga naunang yumao ng pamilyang iyon na hindi nabubulok. Isang uri ng kanibalismo ng kaluluwa para manatiling nasa pamilya ang swerte at yaman. Biglang pumasok sa kusina ang balo, si Senyora Miranda. Nakasuot siya ng itim na belo, pero nakikita ko ang kanyang ngiti sa ilalim nito. Isang ngiti na puno ng sakim. "Nanay Glo, bakit huminto ang paghahalo?" Tanong niya. Ang boses ay parang kalansing ng pilak. Lumapit siya sa kaldero at kumuha ng isang kutsara ng sabaw. Tinikman niya ito at nakita ko ang pagpikit ng kanyang mga mata sa sarap. "Kulang pa sa alat," bulong niya. Biglang lumingon siya sa akin at ang kanyang mga mata ay naging puti lahat. Kailangan ng sariwang dugo para maging masarap ang handog. Biglang gumalaw ang mga karne sa loob ng sopas. Lumabas ang mga ito mula sa sabaw. Naghugis mga kamay na gawa sa makaroni at puting laman at hinila ako papalapit sa nagbabagang kalan. Nakatakas lang ako nung itapon ko ang buong sako ng asin na dala ko sa loob ng kaldero. Ang sopas ay biglang bumula ng itim at umalingasaw ang amoy ng sunog na laman. Tumakbo ako palabas ng mansyon at hindi na lumingon. Nalaman ko na lang makalipas ang ilang araw na ang pamilyang iyon ay biglang naglaho. Ang mansyon ay natagpuang walang laman, maliban sa isang malaking kaldero sa gitna ng sala na puno ng mga buto ng tao. Buto ng iba't ibang henerasyon. Simula noon, tuwing pupunta ako sa lamay at may isiniserve na sopas, hindi ko ito tinitikman. Dahil hindi mo alam kung ang kinakain mong sarap ay galing sa pawis ng kusinero o galing sa laman ng mga taong dapat ay matagal nang nakapahinga. Magandang gabi po, Sir Ramon. Ako po si Mang Carding, 65 taong gulang na. Ang trabaho ko sa halos 4 na dekada ay maging taga-silbi o waiter sa mga catering services na espesyalista sa mga lamay at patay. Sanay na ako sa puyatan, sa amoy ng sampagita at sa lungkot ng mga pamilya. Pero may isang gabi noong taong 2017 na hinding-hindi ko makakalimutan. Lamay iyon ng isang mayamang negosyante sa isang lumang subdivision sa Antipolo. Ang bahay ay parang isang kastilyo, malawak at puno ng mga antigong kagamitan. Sabi ng pamilya, kailangan daw ay laging may nakahain na 12 bakanteng upuan at plato sa isang mahabang lamesa sa likod ng kabaong. Ang tawag nila dito ay hapag ng mga ninuno. Bilang waiter, ako ang nakatoka na mag-refill ng pagkain sa mga platong iyon. Sa loob ng 3 gabi, ginagawa ko ito ng walang reklamo. Pero sa ika-4 na gabi, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Tuwing maglalagay ako ng kanin at ulam sa mga plato,
laging nauubos ang laman ng mga ito sa loob lamang ng ilang minuto. Pero si Ramon, wala namang nakaupo sa mga silya, ni walang anino ng tao na lumalapit sa lamesa. Akala ko nung una ay mga aso o pusa lang. Pero ang mga plato ay malilinis na parang dinilaan. At ang nakakapangilabot, ang bawat kutsara at tinidor ay laging nakaayos sa ibang posisyon tuwing babalik ako. Minsan, nakatusok ang tinidor sa gitna ng lamesa, tila ba may galit na bumubusog sa kanila. Habang nagsiserve ako ng kape sa ibang bisita, naramdaman ko ang isang matinding lamig na nanggagaling sa direksyon ng lamesang iyon. Tumingin ako sa refleksyon ng bintana. Sir Ramon, nabitawan ko ang hawak kong tray. Sa refleksyon, ang lamesa ay hindi bakante. May 12 nilalang na nakaupo doon. Ang kanilang mga katawan ay payat na payat. Ang balat ay kulay abo at nakadikit na sa buto. Nakasuot sila ng mga lumang barong at saya na punit-punit na. At ang pinakamatindi, wala silang mga mata. Puro lang ito itim na butas na tumutulo ng itim, na likido habang sila ay sabay-sabay na sumusubo ng pagkain gamit ang kanilang mahahabang daliri. Nanigas ang aking katawan habang nakatitig sa refleksyon. Nang lumingon ako ng diretso sa lamesa, wala silang lahat. Bakante ang mga silya. Pero nung tumingin ulit ako sa bintana, nakita kong sabay-sabay silang huminto sa pagkain. Dahan-dahan silang humarap sa akin sa refleksyon. Ang kanilang mga leeg ay lumalagutok na parang mga tuyong kahoy. Ang nilalang na nasa dulo, na mukhang siyang leader nila, ay tumayo. Inabot niya ang isang kutsara na puno ng kanin na may halong dugo at itinapat sa bintana. Tila ba inaanyayahan akong makisalo. Narinig ko ang isang mahinang tinig sa aking isipan, parang kuskus ng kuko sa pisara. Gutom pa kami, Carding. Kailangan namin ng sariwang laman. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang kalansing ng mga plato at kubyertos na lumilipad sa ere. Naramdaman ko ang mga malalamig na kamay na humahawak sa aking mga binti. Hinihila ako papunta sa direksyon ng hapagkainan. Sumigaw ako ng malakas, "Patawad, hindi ko sinasadya." Kinuha ko ang aking rosaryo sa bulsa at mabilis na nagdasal. Sa bawat salita ng aking dasal, naramdaman ko ang pagluwag ng hawak sa akin at ang pag-init ng paligid. Nang bumukas ang ilaw, ang lamesa ay nakatumba. Ang 12 plato ay basag-basag at ang lahat ng pagkain ay naging uod na kulay itim. Ang pamilya ng negosyante ay lumabas mula sa kwarto. Pero imbes na matakot, sila ay nakangiti sa akin. "Salamat, Mang Carding," sabi ng panganay na anak na may balat na kasing putla ng pader. "Ngayong gabi, ang aming mga ninuno ay busog na at ikaw ang nagbigay ng huling pampalasa." Doon ko na-realize na ang pamilyang ito ay matagal nang nakikipagkasundo sa mga masamang espiritu gamit ang mga waiter at katulong bilang pampalasa sa kanilang hapag. Tumakbo ako palabas ng subdivision at hindi na bumalik. Simula noon, tuwing nakakakita ako ng bakanteng upuan sa isang lamay, lagi kong iniisip kung sino ba talaga ang nakaupo doon na hindi natin nakikita at kung ano ang tunay nilang kinakain. Nakapangingilabot ang karanasan ni Mang Carding. Sinasabi nga nila na ang mga patay ay nakikigulo rin sa sarili nilang lamay, lalo na kung ang pamilya ay may itinatagong sumpa. Sa susunod na kakain kayo sa lamay, siguraduhin nyo na walang kasalo ang inyong anino sa ilalim ng lamesa. Ako si Riza, 28 taong gulang at isang professional photographer. Madalas akong kinukuha para sa mga events, pero nitong mga nakaraang taon, nag-specialize ako sa funeral photography, ang pagkuha ng mga huling alaala sa lamay at libing.
Para sa iba, weird ito. Pero para sa akin, ito ay sining. Noong nakaraang Marso, may kumuha sa akin para sa lamay ng isang matandang albularyo sa isang liblib na baryo sa Quezon. Ang matanda ay kilalang mambubuhay ng patay noong nabubuhay pa siya. Kaya medyo kabado ako nung tinanggap ko ang raket. Ang kanyang kabaong ay gawa sa itim na kahoy at may mga ukit na kakaibang simbolo na parang mga mata. Ang trabaho ko ay kuhanan ng portrait ng namayapa na ilalagay sa ibabaw ng kabaong, pati na rin ang mga bisita at ang buong kaganapan. Habang tinitignan ko ang mukha ng matanda sa viewfinder ng aking kamera, napansin ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga mata, kahit nakapikit, ay tila ba gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga talukap. Akala ko nung una ay dahil lang sa pagod o sa lighting ng punerarya. Pero nung i-transfer ko na ang mga litrato sa aking laptop para sa editing, halos mahulog ang puso ko sa sahig. Sa bawat litrato na kinuha ko, ang itsura ng matanda ay nagbabago. Sa unang picture, nakapikit siya. Sa pangalawa, dahan-dahang nakabukas ang isang mata. At sa pangatlo, nakatingin na siya ng diretso sa kamera. May bakas ng ngiti sa kanyang labi. Sinubukan kong i-delete ang mga files pero laging lumalabas ang error message. Access denied. Subject is not yet finished. Habang lalong lumalalim ang gabi, ang portrait na nakalagay sa ibabaw ng kabaong ay nagsimulang mag-iba ng anyo sa paningin ng lahat. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay umiiyak sa takot. Napansin ko rin na ang amoy sa loob ng chapel ay nagbago. Hindi na amoy bulaklak, kundi amoy ng basang aso at lumang papel. Tumingin ako sa kabaong at doon ko nakita ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Ang kamay ng matanda ay dahan-dahang lumabas mula sa gilid ng salamin. Hawak ang isang maliit na salamin na nakatutok sa akin. Nanigas ang aking mga daliri sa kamera. Ang matanda sa kabaong ay hindi na nakahiga. Nakaupo na siya ng tuwid. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mahabang puting buhok ay parang may sariling buhay. Gumagalaw na parang mga ahas. Tumingin siya sa akin at bumuka ang kanyang bibig. Naglalabas ng itim na usok na may amoy ng nabubulok na hininga. Salamat sa pagkuha ng aking kaluluwa, Riza. Bulong niya. Ang boses ay parang hangin na dumadaan sa isang basag na bintana. Ngayon, kailangan ko ng bagong katawan para itago ito. Nagsimulang mag-flash ang aking kamera ng kusa. Click, click, click. Bawat flash ay parang kuryenteng tumatama sa aking utak. Sa bawat pitik ng ilaw, naramdaman ko na ang aking sariling alaala ay hinihigop ng kamera. Nakita ko sa screen ng kamera ang aking sariling mukha na unti-unting naglalaho. Pinapalitan ng mukha ng matanda. Ang mga bisita sa lamay ay naging mga anino na lang na sumasayaw sa paligid. Sinubukan kong itapon ang kamera, pero ito ay nakadikit na sa aking mga kamay na parang parte na ng aking katawan. Ang matanda ay tumayo mula sa kabaong at dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng sunog na marka sa sahig. Nakatakas lang ako nung mabasag ko ang lens ng kamera gamit ang isang matulis na bakal mula sa flower stand. Sa sandaling mabasag ang lens, isang malakas na tili ang narinig sa buong chapel at ang matanda ay biglang naging abo. Tumakbo ako palabas ng baryo. Hindi na tinitignan ang aking likuran. Pagdating ko sa bahay, tinignan ko ang aking mukha sa salamin. Sir Ramon, ang aking mga mata ay hindi na kulay brown. Ang mga ito ay naging kulay itim na butas, katulad ng sa matandang albularyo. At sa tuwing kukuha ako ng litrato, kahit cellphone lang, laging may nakikitang anino ng isang matanda sa background. Nakatayo sa likod ko,
at naghihintay ng susunod na pagkakataon. Natuto na ako ng leksyon ko. May mga bagay na hindi dapat kinukunan ng litrato dahil ang bawat click ay maaaring maging pinto para sa mga kaluluwang ayaw pang bumitaw sa kanilang huling portrait. Ang litrato ay sinasabing nagnanakaw ng parte ng kaluluwa. At sa kwento ni Risa, ito ay naging isang sumpa. Mag-ingat kayo sa pagse-selfie sa lamay dahil baka ang kasama nyo sa frame ay hindi na nanggagaling sa mundong ito. Magandang gabi, Sir Ramon. Ako po si Mang Nestor, 58 taong gulang. Sa loob ng 20 taon, ako ay naging driver ng isang funeral hearse o kabaong mobile. Sanay na ako sa paghatid ng mga patay mula sa punerarya hanggang sa kanilang huling hantungan sa sementeryo. Para sa akin, trabaho lang ito. Pero noong Nobyembre ng taong 2018, naranasan ko ang isang biyahe na hindi ko malilimutan habang buhay. Biyahe iyon para sa isang matandang babae na namatay sa isang liblib na bundok sa norte. Ang sabi ng pamilya, kailangan daw ay ilibing siya ng alas 12 ng madaling araw dahil ito raw ang kanyang huling hiling. Dahil malaki ang bayad, pumayag ako. Ang kabaong ay gawa sa mabigat na bakal, kulay ginto at nakabalot sa makakapal na itim na tela. Habang binabagtas ko ang madilim at zigzag na daan paakyat ng bundok, napansin ko na ang hearse ko ay bumibigat ng husto. Ang makina ay umuungol tila ba may hinihilang 10 toneladang bigat. At ang pinaka-weird, Sir Ramon, narinig ko ang mahihinang kaluskos mula sa likod, sa loob mismo ng kabaong, parang may kumakatok sa metal. Tok, tok, tok. Binuksan ko ang partition window para pakinggan ng maigi. Isang mahinang boses ng babae ang narinig ko. Nestor, Nestor, bilisan mo. Hinihintay na nila ako sa ilalim ng lupa. Nanginig ang aking mga kamay sa manibela. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na dahil lang ito sa hangin o sa lumang makina ng sasakyan. Pero nung tumingin ako sa rearview mirror, nakita ko ang refleksyon ng kabaong. Ang mga itim na tela na nakabalot dito ay dahan-dahang tinatanggal ng mga invisible na kamay. Ang kabaong ay dahan-dahang bumubukas. Isang puting kamay na mahahaba ang kuko at puno ng lupa ang lumabas mula sa loob at humawak sa sandala ng aking upuan. Ang lamig na naramdaman ko sa aking batok ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ko. Hindi ako makahinto dahil nasa gilid kami ng matarik na bangin. Pinilit kong ituloy ang pagmamaneho kahit na nararamdaman ko ang paghinga ng patay sa aking tenga. Huwag kang hihinto, Nestor. Kailangan nating makarating bago ang orasyon. Bulong ng boses. Ngayon ay mas malakas at mas galit. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalsada ay tila ba nagbabago. Ang mga puno ay nagmumukhang mga nakatayong bangkay na nakatingin sa amin. Ang buwan ay naging kulay dugo. Narealize ko na hindi ito papunta sa sementeryo. Ang GPS ko ay nagpapakita ng isang lugar na tinatawag na pintuan ng impyerno. Biglang huminto ang sasakyan ng kusa sa tapat ng isang higanteng puno ng balete na may nakasabit na mga bungo. Ang likod ng hearse ay bumukas ng padabog. Ang kabaong ay lumutang sa ere at dahan-dahang pumasok sa pagitan ng mga ugat ng puno. Ang matandang babae ay lumabas mula sa kabaong, nakasuot ng mahabang itim na saya. Ang kanyang mukha ay nabubulok na at ang kanyang mga mata ay nagniningning na pula. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Salamat sa paghatid, Nestor. Ikaw ang napili naming maging bagong driver para sa aming hukbo. Nagsimulang lumabas ang mas maraming nilalang mula sa ilalim ng puno. Mga aswang, manananggal, at mga kaluluwang ligaw. Pinaligiran nila ang aking hearse. Sinubukan kong paandarin ang makina,
pero ito ay puno na ng mga itim na ud. Nakatakas lang ako nung inihagis ko ang aking wedding ring na gawa sa basbas na ginto sa makina. Ang ginto ay nagdulot ng isang maliit na pagsabog ng liwanag na nagpatakbo sa mga nilalang. Tumakbo ako pababa ng bundok nang walang lingon-lingon. Iniwan ang aking sasakyan at ang aking kabuhayan. Nalaman ko na lang makalipas ang ilang araw na ang pamilyang kumuha sa akin ay wala na sa lugar na iyon. Ang sementeryong dapat naming puntahan ay matagal nang inabandona. Hanggang ngayon, Sir Ramon, hindi na ako bumabiyahe kapag hating gabi. At sa tuwing makakakita ako ng isang funeral hearse na dumadaan, lagi akong nagpapahintulot at nagkukurus. Dahil alam ko na sa loob ng sasakyang iyon, hindi laging patay ang nakahiga. At ang driver ay maaaring hindi na rin tao. 12 kwento ng kilabot sa loob ng lamay. 12 paalalahan na sa gitna ng ating pagluluksa, may mga mata na laging nakamasid. Ang lamay ay hindi lamang para sa pag-alala. Ito ay isang ritual ng proteksyon, isang bakod sa pagitan ng mundong ito at ng kabilang buhay. Sana ay naging aral ito sa inyong lahat. Huwag magwalis. Huwag maligo sa loob ng bahay ng patay, at higit sa lahat, huwag na huwag kayong lilingon sa likod kapag naramdaman nyo ang malamig na hininga sa inyong batok habang kayo ay naglalakad pa uwi mula sa isang pakikiramay. Ako, si Sir Ramon Reyes. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtitiwala sa pagbabahagi ng inyong mga kwento. Ito ang Pinoy Horror Stories, Creepypasta. Ang gabi ay malalim at ang mga patay ay hindi laging tahimik. Magandang gabi sa inyong lahat.